Ferdinand Marcos Jr. nakabalik na sa bansa matapos ang kanyang 2-day working visit sa New York City sa Estados Unidos. Sa naging pagbisita ng Pangulo, nagkaroon siya ng pagkakataong makapagsalita sa 70th session of the Commission on the Status of Women. Nakaharap din niya si UN Secretary General Antonio Gutierrez at nakapagtalumpati sa harap ng 193 UN member states sa ginanap na special session of the UN General Assembly hinggil sa kahalagahan ng rule of law, multilateralism at peaceful settlement of disputes. Kanya ring ipinahayag ang paghingi ng suporta para makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Samantala, nagkaroon din ang Pangulo ng pagkakataon na makaharap ang ibang business leaders at investors sa Estados Unidos. On the sidelines of the visit, I also had the opportunity to meet with business leaders and investors. I met with a U.S. medical glove company to discuss their plans to build a manufacturing facility in the country. If realized, the project could create more than 2,000 Filipino jobs. It will also allow us to produce essential medical supplies locally and to open new opportunities for Filipino workers in the growing global medical manufacturing industry. I also met with senior leaders of JP Morgan in New York to discuss ongoing economic cooperation and key global issues that are affecting financial markets. Our engagements in the UN and other multilateral fora complement our efforts to enrich bilateral relations with countries around the world. We do as well want to enhance regional solidarity, chiefly through ASEAN. Samantala, binatikos ng Makabayan Bloc sa Kamara ang umano'y mabagal at limitadong aksyon ng pamahalaan sa harap ng matinding pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, naghayag din ang ilang opisyal ng pamahalaan na patuloy nilang nireresolba ang krisis. Narito ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Unfortunately, ayaw ng pag-usapan yung suspension ng VAT mismo, no? Sa totoo lang, sa tingin natin, ito yung may mas malaki at mas mararamdaman na impact ng mga consumer, no? Dahil 12% kaagad ang maibabawas at mararamdaman to every time may pagtaas. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi sapat ang mga hakbang na kasalukuyang ginagawa ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mamamayan. Ang obserbasyon natin ay may pagka-laid back at inadequate, kapos at masyadong pabanjing-banjing, ika nga, yung tugon so far sa walang kapantay na krisis sa pandaigdigang ekonomiya. Kamakailang iginiit din ng Makabayan Bloc na dapat agad alisin ang excise tax sa petrolyo upang makabawas sa presyo ng gasolina at diesel. Gayunman, kanilang inihayag na mas malaki umano ang magiging epekto kung sususpindihin din ang value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Yung worst case scenario projection ng NEDA ay hanggang September lamang. No, pero maraming nagsasabi na hindi magiging madali ang pag-resolve sa krisis na ito. At kahit pa halimbawa matapos na ang gera ngayon, which is not likely, it will take a long time. Paliwanag pa ni Tino, habang tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, tumataas din ang koleksyon ng VAT ng pamahalaan. Kung aalisin ang VAT sa langis, aniya, mas mararamdaman ng mga consumer ang ginhawa sa presyo ng fuel. Bahagi niya, nagbunsod din ito ng pagtaas ng presyo ng fertilizer sa pandaigdigang merkado na direktang nakakaapekto sa sektor ng agrikultura. Sa global market, may epekto ito, of course, sa food production eventually, kahit sa mga magsasaka natin. Iminungkahi na rin ng kanilang grupo ang pagpataw ng mas mataas na buwis sa mga bilyonaryo upang makatulong sa pondo ng pamahalaan.
Samantala, nananawagan naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng mas matibay na koordinasyon ng gobyerno at pribadong sektor sa gitna ng krisis sa langis. Pinagtibay ng Senado ang isang resolusyon na humihikayat sa ehekutibo na bumuo ng National Contingency Framework para sa mga krisis na maaaring makaapekto sa ekonomiya. Layunin ng nasabing panukala na mapaghandaan ng bansa ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East sa supply ng langis at pandaigdigang ekonomiya. Samantala, naghanda rin ang pamahalaan ng mga programang tulong kabilang ang cash aid para sa mga transport drivers na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ang tiningnan natin, sino ang pinaka-easy to reach at sino ang pinaka-easy na ma-develop o ma-generate yung listahan. Kaya sa ngayon po, tama po si Sas Raymond, meron po tayo nakakasa na payout po natin para sa mga tricycle drivers. Lilamin po natin yun Sa Tuesday. Sa tricycle drivers sa Tuesday. But hindi po ibig sabihin nito sila lang. Kailangan po kasi nating aralin muna yung mechanism. Metro Manila muna, At Metro pilot. Manila ang strategiya. Patuloy namang pinag-aaralan ng pamahalaan ang epekto nito sa mga umaasa sa sektor ng transportasyon. Kanila ring nilinaw na tututukan din nila ang mga hakbang kung paano matutugunan ang pangangailangan ng iba pang sektor na apektado sa buong bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tiniyak naman ng chairperson ng House Committee on Foreign Affairs na si Congresswoman Rachel Arenas na patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan upang matulungan ang mga overseas Filipino workers or OFWs na apektado ng tensyon sa Middle East. Narito ang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Inihayag ni Chairperson ng House Committee on Foreign Affairs na si Congresswoman Rachel Arenas na kahanda ang Rapid Response Team ng pamahalaan upang agad matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa mga apektadong bansa bunsod ng krisis sa Middle East. The government is implementing the one country team approach, ensuring the coordination among the different agencies like the Department of Foreign Affairs, the Overseas Workers Welfare Administration, the Department of Migrant Workers, the Department of National Defense to assure na yung sinabi po ng ating Pangulo, our guiding principle na safety first. Pinayuhan din niya ang mga OFW na manatili sa mga ligtas na lugar at sundin ang mga abiso at tagubilin ng Philippine Embassy at pamahalaan. Sa pinakahuling datos, nasa 687 OFWs ang handa ng i-repatriate habang patuloy na inaayos ang kanilang ligtas na pag-uwi sa bansa. Samantala, may mahigit 300 OFW na rin ang nakatakdang makauwi, ngunit hinihintay pa ang mga ligtas na ruta ng paglalakbay, kabilang ang posibleng pagdaan sa Dubai. Ayon pa sa kongresista, nagtutulungan ang Department of Foreign Affairs, OWA at Department of Migrant Workers upang mapabilis ang proseso ng repatriation. Tiniyak din ng pamahalaan na may mga programang naghihintay para sa mga OFW na babalik sa bansa. Kabilang dito ang mga entrepreneurial partnership programs, gayon din ang tulong mula sa CHED at TESDA para sa pagsasanay at karagdagang kasanayan. Samantala, isa sa ilalim din sa human profiling ang mga OFW pagdating sa bansa upang matukoy ang kanilang pangangailangan at agad na matulungan makabalik sa kani-kanilang mga lugar. Sila po sinasalubong sa ASA na iya pa lang, meron po agad na human profiling. And then, meron din po tayong transportation and financial assistance. Transportation assistance para po makabalik po sila sa respective provinces nila. Sinigurado din nila na nakikipagtulungan na rin ang Kongreso upang matiyak ang sapat na pondo para sa mga programang tutulong sa mga apektadong OFW. Dagdag pa ng kongresista, layunin ng mga hakbang na ito na matiyak na hindi mapapabayaan ang mga Pilipino sa gitna ng krisis. Dagdag pa niya, maaaring makipag-ugnayan ang mga OFW sa mga embahada ng Pilipinas at sa mga online platform ng pamahalaan para sa agarang tulong. Sinigurado din nila na sa oras na makauwi sa bansa, nakahanda rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng psychosocial support sa mga repatriated OFWs. Sa tulong ng mga social worker, bibigyan sila ng counseling at stress debriefing
upang matugunan ang posibleng trauma o anxiety dulot ng kaguluhan sa Middle East. Sa ngayon, patuloy na inaasikaso ng pamahalaan ang mga OFW na nananatiling apektado sa krisis na dinadanas sa Middle East. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, nasabat ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency ang higit sa 6.1 million pesos na halaga ng iligal na droga na nakatago sa mga iniwang parcel sa Pasay City. Natuklasan ng mga otoridad ang 759 tablets ng ecstasy, mahigit 1 kilo ng powdered ecstasy, pati maliliit na dami ng cocaine at ketamine. Ayon sa BOC, 8 parcel ang nasabat na idineklarang ordinaryong items upang makalusot sa inspeksyon. Isinagawa ang operasyon kasama ang iba pang ahensya tulad ng PNP Aviation Security Group, NBI, Bureau of Immigration at Airport Police. Tiniyak ng Bureau of Customs na patuloy nilang paiigtingin ang koordinasyon ng mga ahensya upang mapigilan ang pagpasok ng iligal na droga sa bansa. Samantala, nasabat naman ng Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at Philippine National Police ang isang bodega ng mga materyales para sa iligal na sigarilyo sa Apalit, Pampanga. Sa isinagawang operasyon, natuklasan sa isang warehouse sa barangay Balukok ang malaking bilang ng packaging materials, tipping paper at iba pang gamit sa paggawa ng sigarilyo. Na-recover din ng mga otoridad ang mahigit 4.8 million BIR excise tax stamps, kabilang ang mga peking selyo na may magkakaparehong serial numbers. Tinatayang aabot sa 382 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang materyales batay sa pagsusuri ng Bureau of Customs. Ayon sa BIR, hindi rehistrado ang warehouse sa kanilang tanggapan sa South Pampanga. Kaya agad itong sinelyuhan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.